Mas kalmado si Jiang Ju. Sa huli, siya ang nakinabang. Ito ay isang emergency, wala akong pagpipilian. Kahit na gusto mong magalit, kailangan mo munang umalis dito at saka ka magtanong sa akin. Ito ang palasyo ng Demon Concubine. Hindi ko alam kung kailan lilito ang kaibigan ko. Kailangan nating tumakas ng mabilis. Mukhang nahihiya si Qin siya. Alam ko, hindi kita sinisisi, Ziansheng. Hindi ko alam kung may asawa na ba si Zianing. Nagulat si Jiang Ju. Ha, anuman, ako ay isang cultivator at hindi madaling maapektuhan ng pag-ibig. Medyo nagulat si Qin siya, ngunit hindi ka ba tumulong sa akin mag-detoxify ngayon lang? Hindi ba yun konektado sa pag-ibig? Ngumiti lamang ng mapait si Jiang Ju. Nalaman niyang naaalala niya ang lahat ng nangyari, ngunit dapat niyang takpan ito. Sinabi niya, kamahalan, mapanganib ang lugar na ito. Umalis tayo dito at mag-usap na lang mamaya. Ngumiti siya ng walang magawa, natatakot ako na wala na akong lakas. Mahirap nang ang tumayo. Kung mayroon kang paraan upang makatakas, Xianing, umalis ka na. Hindi mo kailangan mag-alala tungkol sa akin. Agad na may paraan, si Jiang Ju upang makatakas. Nang hindi naghihintay ng pahintulot ni Qin Xiao, mabilis na binuhat siya ni Zhang Ju sa kanyang mga bisig. May paraan ako, patawarin mo ako. Nagsimula siyang bumigkas, mga espiritu ng apat na direksyon, dinggin ang aking utos. 5 multo, buksan ang daan. 5 Diyos, protektahan, humayo. Ang panyo sa mga kamay ni Zangas ay biglang naging gabay na ilaw. Si Suyukuan sa kanyang palasyo sa gilid. Matagal na siyang hindi nakikipag-ugnayan sa Wabiang sa Yue River. Maaari kayang ang mga baha sa Yue River ilang araw na ang nakaraan ay dahil sa pagdaan ng Black Turtle sa tribulation. Paano niya nagawa iyon nang walang dekreto ng human sovereign? Ang karmic debt na kanyang tinamo. Natatakot ako na patay na siya at ang kanyang daw ay nagkalat. Sinabi ko na hanggat nang huhuli siya ng mga tao upang gumawa ng mga elixir para sa akin, hihilingin ko ang dekreto ng human sovereign para sa kanya. Bakit hindi siya nakinig? Kung buhay man siya o patay, hindi mahalaga, ngunit hindi niya masisira ang aking malalaking plano. Ngayon, sino ang huhuli ng mga tao para sa akin? Gusto kong gamitin ang dahilan ng pagtatayo ng Baofeng upang mag-recruit ng mga refugee at pagkatapos ay hulihin sila. Ngunit sina Taisher Lynch Xianfeng at Zain at Wang Qinsha ay nagsanib puwersa upang pigilan ako. Sa pagkakataong ito, ginamit ko ang pagkukunwari ng pag-recruit ng mga Daoist upang magpino ng mga elixir, nakasabay ng pagharap kay Qinsha. Ngunit sino ang nakakaalam na babae pala siya? Ngunit kasama ang matandang pulubi na iyon, tiyak na nag-e-enjoy siya. Ngumiti ng masama si Suyu Quan. Tila napakasaya niya, ngunit bago pa siya maging masaya ng matagal, dumaan ang ilaw mula sa silid ni Jiang Ju at Xin Xiao sa lugar na ito. Nakita ito ni Suyu Quan at agad na nagulat. Ito ay isang spell upang ipatawag ang mga Diyos. Ang direksyon na ito ay nasa palasyo. Maaari kayang ang matandang pulubi na iyon ay isang dalubhasa. Huli na para marealize niya ito. May tao, sigaw niya ng malakas. Di nagtagal, nagbalik silang dalawa sa tirahan ni Enwang. Buhat-buhat na ni Jiang Ju si Qin siya hanggang sa tirahan, ngunit tila wala siyang intensyon na ibaba ito. Bamulong siya sa tainga nito, ito ang aking tirahan sa mansyon ng Wongs. Dapat itong ligtas. Dahan-dahan niyang inihiga si Qin siya sa kama. Ang mga itim at puting espirito na lumilitaw kanina ay nagtipon-tipon sa isang lugar. Magalang na yumukod si Zhang Ju sa pasasalamat, salamat, mga nakatatanda, sa inyong tulong. Mayroon akong maliit na regalo. Umaasa ako na hindi ninyo ito moalang halaga. Pagkatapos ay binigyan niya ang mga itim at puting espirito ng bahagi ng kanyang enerhiya. Nakita ito ni Jin Xiao at naisip, ang mga kakayahan ni Jiang Xian ay ganito. Tunay na parang isang immortal. Ang pag-iisip pa lang ay hindi na mapigilan ang kanyang bibig na ngumiti. Ang Art of Summoning Gods ay maaaring ipatawag ang 5 Diyos at 5 multo, lahat ay orthodox spells. Ngunit mayroon ding bayad ang spell na ito. Dati, ang paggamit ng Xiantan Thunder Dharma Heavenly Lord upang supilan si Wiang ay nakakonsumo ng higit sa kalahati ng kanyang merit, at ngayon ang pagtawag sa 5 Diyos at 5 multo, nangangailangan din ito ng pagkonsumo ng merit upang maisakatuparan ito. Matapos makumplito ang lahat, lumingon si Jiang Ju at sinabi kay Qin Xiao, kung maayos na ang iyong kamahalan, aalis na ako.
Hindi niya inaasahan, inabot niya at hinawakan ang kanyang manggas. Teka, maaari bang manatili si Zianxing sa akin sandali? Gusto ko pa rin makipagpalitan ng impormasyon kay Zianing. Tumango si Jiang Jun sa pagpayag, sige, wala naman akong ibang gagawin. Matapos magpalit ng kanyang tamang damit, umupo si Qin Xiao sa mesa at sinabing think time, ayon sa impormasyon mula kay Zianing. Ngayon lang, kailangan kong imbitahin ang kasalukuyang Tailin Xianfeng sa tirahan upang pag-usapan ito. Pagkatapos ay ipapadala ko sa aking pinagkakatiwalaang katulong ang isang liham sa tirahan ng Typhoons. Lumingon si Jono at nagmungkahi, kamahalan, ako na ang pupunta. Tinanggihan siya ni Qin Xia, paano ko guguluhin si Xianing sa ganito? Ngumiti si Janju at sinabi, ayos lang. At pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay. Isang bagzo ng hangin ang lumitaw sa kanilang silid, na kinuha ang liham bago pa man magulat si Qin Xiao. Natulala siya, dahan-dahang sinabi ni Jiang Ju, kamahalan, huwag kang mag-alala, ang liham ay nasa kamay na ng Typhoons. Bahagyang namula si Qin Xia at sinabi, syempre, naniniwala ako kay Xianing. Pagkatapos noon, bawat isa sa kanila ay gumawa ng sarili nilang trabaho sa silid. Paminsan-minsan lang napansin ni Jiang Ju si Qin Xia na lihim na tumitingin sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya, kamahalan, may problema ba? Mabilis na lumayo ang tingin ni Qin Xia. Wala, ngunguso siya at nag-isip, hindi ko pwedeng papuntahin si Jiang Xian dito. Paano magiging maganda ang isang lalaki at babae na mag-isa? Hindi inaasahan, tumayo si Jiang Ju malapit sa likuran niya at mahinang nagtanong, kamahalan, wala ba talagang problema? Pulang-pula ang mukha mo. Habang naguguluhan si Qin Xia kung ano ang gagawin, isang subaltern ang kumatok sa pinto at nagulat, kamahalan, dumating na si Tailin. Sinabi ni Qin Xia, imbitahin si Tailinan. Sa pagkakita nito, ipinag-krus ni Jiang Ju ang kanyang mga kamay, na nagbabalak na umalis, kamahalan, aalis na ako. Sinabi muli ni Qin Xia, Senador Ing, hindi mo kailangan pumunta kung saan man. Nagbiro si Jiang Ju, kamahalan, huwag mo akong pahirapan. Nag-isip siya, ang iyong kamahalan Qin Xiao ay matagal nang hindi nagkakasundo kay Yuxuan, at marahil ay mayroon na siyang plano kay Taeyan. Kung hindi ako aalis, natatakot ako na mas mahirap nang tumakas mamaya. Dahil sinabi niya iyon, malungkot na lamang sinabi ni Jin Xia, sige, Zianing, nagtrabaho ka ng gusto ngayon. Magpahinga ka na. Nang isara ni Jiang Ju ang pinto upang umalis, nakita rin niya ang isang figure na dumadaan sa tabi na ito. Si Lin Xianfeng ito, ang taong inimbitahan ni Xin upang pag-usapan ang mga bagay. Ipinag-krus ni Jiang Ju ang kanyang mga kamay at binati siya, at tumango rin si Xinfeng bilang tugon, hindi alam kung ano ang nakita niya. Nang dumaan siya, isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Jiang Ju. Bam-antong hininga siya at bam-ulong, kaya pala siya rin ay isang taong maikli ang buhay. Kinagabihan, sa tirahan ng Singing Palace Yuans. Nakakunot ang noo niya at tinanong ang katulong, sinabi mo na ang taong nakahanap ng matandang pulubi ay nasa bilangguan. Lumuhad ang katulong sa lupa at nanginginig, hindi ako maglakas loob na itago ito mula kay Yongyang. Ang matandang pulubi na iyon ay marahil ang Daoist na nahuli at ipinakulong kasama nitong mga nakaraang araw. Hanggat nasa lungsod pa ang matandang pulubi na iyon, tiyak na hindi siya makakatakas. Nagpadala na ang lingkod na ito ng mga tao upang hanapin siya. Malalim na sinabi ni Yukuan, hayaan na. Hayaan siyang tumakas kung nakatakas na siya. Ngunit si Qin Xia ay hindi makakatakas. Kung makakatakas siya sa aking paningin, paano siya madaling mahahanap? Talagang maraming taong may talento sa tabi ni Qin Xiao. Nagsalita muli ang katulong, kamahalan, tungkol sa nangyari ngayon, kung sasabihin ni Qin at Wong sa dakilang hari. Hindi man lang nanginginig si Yukuan at sumagot, kung gayon, hayaan siyang sabihin. Dahil naglakas loob akong gawin iyon sa kanya, syempre mayroon akong mga paraan upang harapin ito. Naimbitahan na ba ang mga tao mula sa Tianin Mountain? Nagulat ang katulong, darating sila bukas. Nagtanong muli si Yukuan, may balita ba tungkol kay Jiang Ju? Mula nang mangyari ang insidente sa Yue River, nagkaroon ng karagdagang bisita sa tirahan ng Qin at Wongs. Nang marinig ito, medyo nasasabik si Yukuan at nag-isip, maaari kayang ito ang taong hinahanap ng Heavenly Demon Lord.
Sa tabi ni Qin Xiao. Kinabukasan, sa anong residence, nakita ng gatekeeper si Jiang Xiao na lumabas at sumaludaw ng may paggalang, pagbati, Mr. Yu. Ngumiti si Jiang Xiao at sumagot, bibisitahin ko ang isang kaibigan. Babalik ako kapag natapos na ako. Naguluhan ang gatekeeper. Bumisita ng isang kaibigan. Nakita rin niya si Jiang Xiao na may dalang malalaki at maliliit na bag. Nag-isip siya, ang mga bisita na bumabalik mula sa palasyo ay madalas na natatakot, nag-eempake ng kanilang mga gamit at umaalis sa kalagitnaan ng gabi. Baka gusto rin niyang umalis. Ngunit iniutos ng Wongga na hindi dapat guluhin si Jian, kaya sumaludaw na lamang siya sa pamamaalam. Kung gayon, Mister, mag-ingat ka sa iyong paglalakbay. Winigiwi din ni Jian Xiao ang kanyang kamay. Sige, sige. Column, nakababatang kapatid. Pinanood ng gatekeeper ang kanyang figure na nawala sa malayo, na may pagsisisi sa kanyang puso. Pinaburan si Jian Zining ng Wa. Pati ba siya ay iniiwan ng Wa? Naglakad si Jiang Zhao ng mag-isa sa isang mataas na bundok, tumitingin sa malayo at nag-iisip, mula nang lumipat ako sa mundong ito, lagi akong kumikilos ng maingat. Kung hindi dahil sa pag-iingat na iyon, matagal na akong namatay. Ngunit ang isang marangal na tao tulad ni Gong Xiao at ang kanyang kapalaran, hindi ko na kayang umupo na lang ng walang ginagawa. Sa pag-iisip nito, kumuha siya ng kutsilyo, pinutol ang isang hibla ng kanyang buhok, at pagkatapos ay nagsimulang mag-cast ng spell. Sa loob ng 3 araw, kinuha ko ang kutsilyo bilang aking master sa maraming dermas. Kinuha ko ang insenso bilang ulo. Ngayon, kinuha ko ang 3 sticks ng merit incense. Taos puso akong nagdarasal sa mga espiritu ng 4 na direksyon, ang mga gumagala na kaluluwa ng 6 na direksyon upang ipadala ang utos sa mga immortal ng Tianan Mountain. Pumasok si Zeniang ng dinastiyang Qin. Kung sumasang-ayon ka, pakipatungan ang insenso. Ang mga sticks ng insenso ay naipasok, at ang ritual ay natapos. Ngumiti siya, may naramdaman mula sa likod. Nandito na, kung ito man ay isang dumaang halimaw, isang Diyos, o isang gumagala na multo, pakiusap, magpakita kayo. Isang ulap ng usok ang nagtipon sa harap ng altar. Tila may isang maliit na multo ang natawag. Itinaas ni Jiang Xiao ang kanyang boses at tinanong ang gumagala na kaluluwa, makinig ka. Tulungan mo akong ihatid ang mensaheng ito sa Tian Mountain. Ang handog na insenso na ito ay sa iyo. Tuwang-tuwa ang maliit na multo, masakim na sinisipsip ang usok ng insenso. Nakita ang mabilis nitong pagkonsumo, pinuri ni Jiang Xiao, ang maliit na gumagalang kaluluwa na ito ay maaaring walang mahika na kapangyarihan, ngunit napakahusay nitong tumakbo sa mga gawain. Magaling, bata, hindi na kailangan magpasalamat sa akin. Huwag mong kalimutan ang mga tagubilin mula sa iyong gauge. Kung gayon, maging maayos nawa ang iyong paglalakbay. Lumipad ang maliit na gumagalang kaluluwa, sumusunod sa mga tagubilin ni Jiang Xiao. Ang paglipat ng eksena pabalik sa anong residence, sumaludo ang gatekeeper at nagulat, nagsasaad sa iyong kamahalan. Umalis si Jiang Xian sa tirahan kaninang umaga, sinabing pupunta siya sa labas ng lungsod upang makipagkita sa isang matandang kaibigan. Sinabi ni Qin Xiao na may mga kamay na nakakross sa likod niya, si Jianjing ay isang taong iniligtas ko mula sa Yue River. Ito ang kanyang unang beses sa dinastiyang Qing. Saan siya magkakaroon ng mga kaibigan? Nag-aalangan ang gatekeeper at sinabi, nakita ng abang lingkod na mayroon siyang malalaki at maliliit na bag. Nanahimik si Qin siya sandali, pagkatapos ay lumingon at sinabi, naiintindihan ko. Umalis ka na. Matapos umalis ang kanyang subaltern, tahimik na tumingin si Qin siya sa malayo at nag-isip, hindi nakakagulat na aalis siya. Palaging target ako ni Yao, na kinasasangkutan pati ang mga bisita sa aking tirahan. Tumakas ba siya? Pati si Grand Tutor Lin Shenfong ay walang magawa, at inutusan lang akong maging pasensya. Nakikita ng lahat na wala na akong labasan. Tumingin siya sa lugar ni Jiang Xiao, bumubulong, hindi gusto ni Jian Xining na paglangkuran siya ng iba. Nililinis niya ang lugar na ito sa lahat ng oras. Ang mga isdang ito ay hindi mamahaling ornamental fish, kundi ordinaryong carp lang. Ang kanyang panlasa ay laging kakaiba. Xinxing, kahit ikaw ay iniiwan ako. Hindi niya namamalayan, natatakpan na ng luha ang kanyang mukha. Hindi inaasahan, sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa likuran niya.
Gangge, hinahanap mo ba ako? Lumitaw si Jiang Shao sa likuran niya, nagtatanong na may ngiti. Labis na nasasabik si Qin Sha at mabilis na lumapit upang tanungin siya, Saining, bakit nandito ka pa? Nagulat na tanong ni Jiang Shao, ano ang sinasabi mo, Gangge? Hindi ba ikaw ang nag-ayos ng pagiging nandito ko? Baka ayaw mo nang manatili ako. Mabilis na hinawakan ni Qin Shao ang kanyang kamay at sinabi, hindi, hindi, hindi. Pwede ka pang manatili si Qian Shining sa bakuran na ito kahit kailan mo gusto. Nakita siyang hawak ng mahigpit ang kanyang kamay at hindi bumibitiw. Awkwardly kinamot ni Jiang Shao ang kanyang ulo. Gangge, baka isipin ng mga tagalabas na may hawak kang magnanakaw. Mabilis na binitawan ni Qin Sha ang kanyang kamay. Pasensya na, pasensya na. Sa isang iglap, gabi na. Sa pag-aaralan, nagbubuhos si Qin Sha ng tsa para kay Jiang Shao habang sinasabi. Narinig ko ang gatekeeper na nagsabi na lumabas si Sian upang makipagkita sa isang kaibigan. Naisip ko, nakilala ba ni Sian ang kaibigang iyon sa biyaheng ito? Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.